15 pinakamasikip na lugar pero tinitirhan ng mga tao. Welcome sa Arvin Polo TV. Dahil sa sobrang hirap ng buhay ay maraming tao na pipilitang manirahan sa mga masisikip at magulong lugar. Hindi madali ang buhay sa mga ganitong lugar, lalo na sa panahon natin ngayon na sobrang init. Kaya nakapagtataka din kung paano sila nakakasurvive sa mga lugar na ito. Ano kaya ang uri ng buhay ang meron sila? At sa video ngang ito ay aalamin at tatalakayin natin ang 15 na pinakamasikip na lugar sa mundo. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Kowloon Walled City. Ang Kowloon Walled City ay isang kilalang lugar sa Hong Kong. Matatagpuan ito sa Kowloon Peninsula at dati itong isa sa mga pinakamasikip na lugar sa buong mundo bago ito giniba noong 1993. Sa kasagsagan ng dami ng tao rito, ay mahigit 33,000 katao ang nanirahan sa isang maliit na lugar na halos 6.4 acres lang ang laki. Bawat sulok ay punong-puno ng tao, gusali at makikitid na daanan. Ang mga gusali sa loob ng Kowloon Walled City ay halos magkakadikit na parang isang malaking concrete labyrinth. Bawat gusali ay itinayo ng walang tamang plano kung kaya't ang mga sahig ay nagkakapatong-patong at halos magkadikit na ang mga pader ng mga gusali. Maraming silid ang walang bintana, kaya kulang din sa liwanag at sariwang hangin ang lugar. Dahil dito ay naging mahirap ang buhay at laganap ang krimen. Ang mga makikitid na daanan ay puno ng mga ilegal na negosyo, klinik, factory at mga tahanan. Wala ring sapat na tulong mula sa gobyerno para sa tubig at kuryente, kung kaya't ang mga residente ay gumawa ng sarili nilang sistema kahit delikado ito. Gayun din, walang formal na batas sa Kowloon Walled City, kaya naging kanlungan ito ng mga taong tumatakas sa batas, mga sindikato at iba pang illegal activities. Pero sa kabila nito ay nabuo pa rin ang isang komunidad sa loob nito. May mga paaralan, tindahan at kainan na nagsilbing kabuhayan ng mga residente. Ngunit kahit kilala ang lugar na ito sa krimen, ay marami pa ring pamilya ang namuhay rito ng tahimik at payapa. Number 2. El Alto. Ang El Alto sa Bolivia ay isa sa fastest growing cities sa Latin America at isa rin sa pinakamataas sa buong mundo na may altitude na halos 4,000 meters mula sa dagat. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamasikip na lugar sa Bolivia na may halos 1,000,000 tao. Bagamat malapit ito sa La Paz ay may sarili itong pamahalaan at ekonomiya. Ang mabilis na pagdami ng tao sa El Alto ay dahil sa paglipat ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Bolivia, lalo na mula sa Altiplano region, na naghahanap ng mas magandang buhay sa lungsod. Ang El Alto ay isang halimbawa ng mabilis na urbanization sa Latin America, kung saan ang mga dating maliliit na komunidad ay naging malalaking lungsod na puno ng mga informal houses. Ngunit sa kabila ng paglago ay marami pa ring problema tulad ng kakulangan sa mga pangunahing serbisyo, maayos na urban planning at mataas na antas ng kahirapan. Maliban pa rito, ang El Alto ay kilala rin sa mayamang kultura nito. Maraming Aymara na isang indigenous group ang naninirahan dito at pinapanatili ang kanilang tradisyonal na kultura at wika kahit na moderno na ang lungsod. Sa mga pamilihan naman ng El Alto ay makikita ang makukulay na handicrafts, pagkain at mga tradisyonal na damit na nagpapakita ng Aymara culture. Ngunit sa likod ng makulay na kulturang ito ay marami rin ang mga problema tulad ng kakulangan sa maayos na pabahay, health services at edukasyon na nagpapahirap sa buhay ng mga residente. Number 3. Manila. Ang lungsod ng Manila ay ang kapital ng Pilipinas at isa sa mga lugar na may pinakamaraming tao sa buong mundo. Dito matatagpuan ang mga pangunahing sentro ng negosyo, kultura, edukasyon at pamahalaan ng bansa. Dahil dito ay hindi kataka-taka na siksikan ang mga tao at puno ng mga gusali. Ang populasyon ng Manila ay mahigit 1,000,000, pero kapag isinama ang mga kalapit na lungsod tulad ng Quezon City, Makati at Pasay ay umaabot ito sa mahigit 13 million sa buong Metro Manila. Ang Manila ay may lawak na 42.88 square kilometers,
Pero dahil sa dami ng tao ay halos 71,000 na tao ang nakatira sa bawat square kilometer, kung kaya't isa ito sa pinakamataas sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema sa space para sa mga bahay, traffic at mabagal na pag-usad ng mga sasakyan. Araw-araw ay nararanasan ng mga tao ang hirap sa pagdaan sa mga pangunahing kalsada ng lungsod. Bukod sa dami ng tao, ay puno rin ng mga gusali at infrastructures ang Manila. Sa mga lugar tulad ng Divisoria, Quiapo at Baclaran ay maraming tao ang nagtitipon-tipon para mamili ng mura. Sa Quiapo, lalo na tuwing pista ng Nazareno, ay milyon-milyong deboto ang nagsisiksikan na nagiging sanhi ng matinding traffic at siksikan. Samantala, ang sitwasyon ay pinalala pa ng kakulangan ng maayos na public transportation at infrastructures. Number 4. Mumbai Slums. Ang Mumbai ay isa sa mga pinakamalaking lungsod sa India na kilala sa mabilis na pag-unlad at maging sa mga modern buildings. Pero sa likod ng pag-unlad ay maraming tao ang nakatira sa mga slum na sobrang siksikan at puno ng mga hamon sa araw-araw na pamumuhay. Ang Dharavi, na isa sa mga pinakatanyag na slum sa mundo, ay matatagpuan sa gitna ng Mumbai. Ito ay may lawak na halos 2.1 square kilometers at tinatayang tirahan ng mahigit 1,000,000 tao. Sa Dharavi, ang buhay ay napakahirap dahil sa sobrang dami ng tao. Ang mga bahay dito ay gawa sa mga simpleng materials tulad ng yero, kahoy at plastic at dikit-dikit sa makikitid na lugar. Maraming pamilya ang nakatira sa maliliit na space na kulang sa hangin at liwanag. Dahil dito ay maraming suliranin ang kinakaharap nila tulad ng kakulangan sa malinis na tubig at sanitasyon at mataas na panganib ng sakit. Ang mga kalsada ay punong-puno ng tao, tindahan at mga sasakyan kung kaya't madalas na magulo at masikip dito. Subalit kahit mahirap ang sitwasyon ay masipag ang mga tao sa Dharavi. Maraming maliit na negosyo ang makikita rito tulad ng mga paggawaan ng pottery, pananahi at factory ng plastic. Ang mga tao rito ay kilala sa kanilang sipag at diskarte sa buhay. Nagtutulungan sila upang kumita kahit limitado ang kanilang mga resources. Ang Dharavi ay tinagurian ding lungsod sa loob ng lungsod dahil may sarili itong sistema ng kalakalan, edukasyon at health services. Number 5. Chowk Bazaar. Ang Chowk Bazaar ay isang pamilihan sa Dhaka, Bangladesh na kilala bilang isa sa mga pinakamasikip na lugar. Matatagpuan ito sa Old Dhaka at mayroong mayamang kultura. Ang Chowk Bazaar ay nagsimula noong 17th century sa panahon ng Mughal Empire at hanggang ngayon ay nananatili ito bilang mahalagang lugar ng kalakalan. Araw-araw ay maraming tao ang pumupunta sa Chowk Bazaar para mamili ng iba't ibang produkto. Ang mga kalye dito ay masisikip at puno ng mga tindahan, kung kaya't laging siksikan ang lugar. Bukod dito, kilala din ang pamilihan na ito sa mga pagkain, lalo na tuwing Ramadan, kung saan maraming nagtitinda ng iftar. Ang mga pagkaing tulad ng Boro Baper Polai Kai ay dinarayo ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Bangladesh. Kaugnay pa nito, sa loob ng Chowk Bazaar ay makikita ang masisikip na mga kalsada na puno ng mga nagtitinda at mamimili. Maingay ang lugar dahil sa dami ng tao at amoy ng mga pagkaing niluluto. Bagamat siksikan at magulo, ay bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa Dhaka. Kahit luma na ang mga gusali sa Chowk Bazaar, ay patuloy pa rin ang kalakalan dito. Ngunit sa kabila ng pagiging masikip at puno ng pollution, ay mahalaga ang Chowk Bazaar hindi lang sa mga taga-Dhaka, kundi sa buong bansa. Ito ay patuloy na nagbibigay buhay sa ekonomiya ng lungsod at nagsisilbing simbolo ng kasaysayan, kultura at kalakalan. Number 6. Mathare. Ang Mathare ay isa sa oldest slum areas sa Nairobi, Kenya, kung saan mahigit 500,000 na tao ang nakatira. Matatagpuan ito sa northeast part ng lungsod, malapit sa sentro. Kilala ang Mathare bilang isang lugar na siksikan at maraming naghihirap. Ang mga bahay dito ay gawa sa yero at iba pang gamit na pwedeng ma-recycle. Makitid ang mga kalsada, kaya masikip at kulang sa hangin at malinis na kapaligiran. Samantala, isa sa mga pangunahing problema sa Mathare
ay ang kakulangan ng malinis na tubig at maayos na sanitation system. Maraming tao ang walang access sa malinis na tubig at kapag umuulan ay madalas bumaha dahil walang maayos na drainage system. At dahil siksikan ng lugar ay madaling kumalat ang mga sakit, lalo na sa mga bata at matatanda. Hindi rin sapat ang mga health centers para tugunan ang pangangailangan ng mga tao. Marami rin ang walang sapat na edukasyon at trabaho, kung kaya't napipilitan silang gumawa ng mga bagay na labag sa batas para lang makaraos. Ngunit sa kabila ng mga hirap ay nagtutulungan ang mga tao sa Mathare para mapabuti ang kanilang buhay. May mga organizations at NGOs na tumutulong sa komunidad sa pamamagitan ng mga programa sa edukasyon, kalusugan at pagkakakitaan. Kahit na maraming pagsubok ang kanilang hinaharap, ang kanilang pagkakaisa at pagtutulungan ay nagbibigay ng pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Number 7. Makoko. Ang Makoko ay isang lugar sa tabi ng Lagos Lagoon sa Lagos, Nigeria. Tinatawag itong Venice of Africa dahil ang mga bahay dito ay nakatayo sa mga wooden stilts sa ibabaw ng tubig. Pero sa kabila nito, ang Makoko ay isang masikip at mahirap na lugar. Maraming tao ang nakatira dito at tinatayang nasa 85,000 hanggang 300,000 ang bilang ng mga residente. Samantala, ang kabuhayan ng mga tao sa Makoko ay nakasalalay sa pangingisda at mga simpleng trabaho. Dahil sa lokasyon nila sa tubig ay karamihan sa kanila ay gumagamit ng mga bangka para makapaglakbay araw-araw. Ang mga bangka ang pangunahing paraan nila ng pagbiyahe at pagdadala ng mga produkto. Maraming bahay sa Makoko ay gawa lamang sa kahoy at iba pang murang materials at karamihan sa kanila ay walang kuryente, malinis na tubig at mga medical facilities. Bukod sa kahirapan, ay may iba pang problema ang Makoko tulad ng maruming tubig, kakulangan sa edukasyon at pagkalat ng sakit. Maraming bata ang hindi nakakapag-aral dahil walang sapat na paaralan o kaya naman ay walang sapat na pera ang mga pamilya para sa edukasyon. Bagamat may ilang organisasyon na tumutulong, ay kulang pa rin ang kanilang kakayahan para masolusyonan ang malalaking problema sa lugar na ito. Pero sa kabila ng mga pagsubok, ay matibay pa rin ang samahan ng mga tao sa Makoko. Number 8. Rocinha. Ang Rocinha ay isang malaking komunidad sa Rio de Janeiro, Brazil. Ito ang pinakamalaking favela sa bansa na may population na humigit kumulang 70,000 hanggang 100,000 katao. Ang lugar na ito ay kilala sa mga bahay na dikit-dikit at nakasiksik sa matarik na burol na para bang umaakyat sa gilid ng bundok. Pero kahit masikip at magulo ay buhay na buhay pa rin naman ang Rocinha. Maraming maliliit na tindahan, palengke at mga health services ang makikita dito. Mayroon ding mga paaralan at simbahan para sa mga residente. At kahit kulang sa mga pangunahing serbisyo tulad ng tubig, kuryente at kalinisan ay nagtutulungan ang mga tao rito at may matibay na samahan. Ito ang tumutulong sa kanila na makayanan ang hirap ng buhay. Maliban dito, ang Rocinha ay puno ng makikitid na daan, eskinita at hagdan na parang isang labyrinth. Mahirap maglakad dito, lalo na kung hindi ka familiar sa lugar. Pero sa kabila nito ay makikita sa Rocinha ang mga makukulay na graffiti at street art na nagpapakita ng kultura ng komunidad. Kilala rin ang lugar sa mga issue ng karahasan na konektado sa droga at krimen. Pero may mga proyekto ang gobyerno at mga NGO na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng buhay sa Rocinha. At sa paglipas ng panahon, ang Rocinha ay naging simbolo ng pagtitiyaga at pag-asa sa kabila ng kahirapan. Number 9. Cité Soleil. Ang Cité Soleil ay isang lugar sa Port-au-Prince, Haiti na kilala bilang isa sa pinaka-crowded na lugar sa bansa. Tinatayang may 200,000 hanggang 300,000 na mga tao ang nakatira dito at karamihan sa mga ito ay nasa mga maliliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Itinatag noong 1950s bilang proyekto para sa murang pabahay, ngunit kalaunan ay naging tahanan ng mga taong walang kakayahang makahanap ng mas maayos na lugar.
Makikitid ang mga daan at karamihan sa mga bahay ay walang maayos na tubig at kuryente. Ngunit dahil sa kakulangan ng mga facilities ay napakahirap ng buhay sa Cité Soleil. Halos walang public services tulad ng education, health at malinis na kapaligiran, kung kaya't laganap ang kahirapan dito. Bukod pa rito, madalas rin na may karahasan dahil sa mga gang na nag-aagawan ng kapangyarihan. Maraming pamilya ang nabubuhay sa takot dahil sa patuloy na kaguluhan at kawalan ng seguridad sa kanilang lugar. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga tao sa Cité Soleil ay nagpapakita ng pagtutulungan. Kahit na mahirap ang kanilang kalagayan, ay nagtutulungan sila upang malampasan ang pang-araw-araw na hamon. May mga organizations din na nagbibigay ng tulong, ngunit madalas ay kulang ang mga ito. Bagaman may mga proyekto na may layuning mapabuti ang kalagayan ng mga tao, ay nahaharap pa rin ang mga ito sa mga hamon tulad ng kaguluhan at kakulangan ng pondo. Sa katunayan, ang buhay sa Cité Soleil ay talagang mahirap, ngunit ang mga tao dito ay patuloy na umaasa ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Number 10. Neza Chalco Itza. Ang Neza Chalco Itza ay isang lugar sa eastern part ng Mexico City na kilala dahil sa sobrang dami ng tao. Dito rin pinagsama ang tatlong lugar na kinabibilangan ng Nezahualcóyotl, Chalco at Iztapalapa. Dahil sa pagsasama-sama ng mga lugar na ito, ay napuo ito ng tao. Sa ngayon ay mahigit 4 million na mga tao ang nakatira rito, kung kaya't isa ito sa pinakamataong lugar sa buong mundo. Samantala, nagsimulang dumami ang mga tao sa Neza Chalco Itza noong kalagitnaan ng 20th century. Maraming lumipat dito mula sa iba't ibang bahagi ng Mexico dahil sa trabaho at murang pabahay. Pero dahil sa mabilis na pagdami ng tao, ay kulang ang paghahanda sa mga services tulad ng tubig, kuryente at kalinisan. Maraming lugar dito ang kulang sa mga serbisyong ito, kaya nagiging sanhi ito ng mga problema sa kalusugan at kaligtasan. Pero sa kabila ng mga problemang ito, ay buhay na buhay pa rin ang komunidad sa Neza Chalco Itza. Makikita ang kultura ng Mexico sa bawat sulok, mula sa mga pamilihan sa kalye hanggang sa mga pagdiriwang. Karamihan sa mga tao ay umaasa sa mga maliliit na negosyo, tulad ng mga tindahan at nagtitinda sa kalye. At kahit maraming tao ang nagsisiksikan dito, ay masisipag at determinado pa rin ang mga tao na mapabuti ang kanilang buhay. May mga organizations din naman na tumutulong sa kanila, tulad ng mga NGO na nagbibigay ng tulong sa kalusugan at edukasyon. Number 11. Mansiat Nasser. Ang Mansiat Nasser na kilala rin bilang Garbage City ay isang lugar sa eastern part ng Cairo, Egypt. Maraming tao ang nakatira dito at halos lahat ng kalsada ay puno ng basura. Samantala, ang bilang ng mga taong nakatira dito ay karaniwang umaabot ng humigit kumulang 60,000 hanggang 70,000. Karamihan sa kanila ay mga Coptic Christian na tinatawag na Zabbalin. Sila rin ang mga nangongolekta at nagre-recycle ng basura. Ang ginagawa nila ay kakaiba dahil halos 80% hanggang 90% ng basura na kinokolekta nila ay nagagamit muli na mas mataas kumpara sa ibang lugar sa mundo. Gayon din naman, ang mga kalsada sa Mansiat Nasser ay laging abala dahil maraming truck at mga tao ang nag-aayos ng basura. Makikita ang basura kahit saan katulad na lamang sa mga kalsada, sa mga gusali at pati na rin sa mga bubong ng bahay. Ngunit kahit hindi maganda ang kondisyon ng pamumuhay dito, ay masigla pa rin ang komunidad. Ang mga tao ay nagtutulungan at umaasa sa kanilang hanap buhay na may kinalaman sa basura. Bagaman ang Mansiat Nasser ay nagpapakita ng kahirapan at kakulangan sa mga pangunahing serbisyo tulad ng malinis na tubig at kuryente, ay nagpapakita rin naman ito ng tibay at kakayahan ng mga tao na mag-adjust sa mahirap na sitwasyon. Number 12. Sadr City. Ang Sadr City ay isang lugar sa Baghdad, Iraq na sobrang dami ng tao. Itinatag ito noong 1959 para sa mga pamilyang walang tirahan. Tinatawag ito dati bilang Al-Thawra pero pinalitan ng pangalan bilang Al-Sadr City
bilang parangal kay Muhammad Sadek al-Sadr, isang kilalang Shiite cleric. Sa ngayon ay mahigit 2 milyong tao ang nakatira dito, kung kaya't sobrang siksikan at maraming problema ang nararanasan ng mga tao. Kaugnay nito, isa sa mga dahilan ng siksikan sa Sadr City ay dahil kulang ang mga facilities para sa dami ng tao. Masikip ang mga kalsada at palaging puno ng tao at sasakyan. Dahil dito ay nagiging mahirap ang pagkakaroon ng malinis na tubig, maayos na palikuran at sapat na mga bahay. Maraming pamilya ang nagtitiis sa maliit na space na nagdudulot ng iba't ibang problema sa kalusugan. Hindi rin sapat ang mga public services tulad ng mga paaralan at hospital sa Sadr City. Sobrang dami ng estudyante sa mga paaralan kung kaya't naapektuhan rin ang quality ng edukasyon. Sa mga hospital naman ay mahaba ang pila ng mga pasyente at kulang ang mga kagamitan. Ang mga problemang ito ay dahil sa kakulangan ng pondo at atensyon mula sa gobyerno, lalo na dahil sa mga issue sa seguridad at politika ng bansa. Dagdag pa rito, ang isa pang malaking problema sa Sadr City ay ang kawalan ng trabaho. Maraming tao ang napipilitang maghanap buhay sa mga informal na trabaho o pumunta sa ibang bansa para makahanap ng mas magandang opportunities. Dahil sa kahirapan ay madalas na nauuwi sa karahasan at krimen ang mga tao na lalo pang nagpapalala sa problema ng seguridad sa lugar. Number 13, Petare. Ang Petare ay isang malaking komunidad sa labas ng Caracas, Venezuela. Isa ito sa mga pinakamasikip na lugar sa buong mundo. Maraming tao ang nakatira dito at tinatayang mahigit 1 milyon ang populasyon nito. Karamihan ng mga bahay ay gawa sa yero at kahoy at magkakadikit ang mga ito. Dahil na rin dito ay sobrang sikip ng mga daan at puno ito ng mga tao at tindahan, kaya mahirap dumaan ang mga sasakyan. Samantala, maraming tao sa Petare ang nahihirapan sa buhay. Karamihan ay kulang sa pera at sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig, kuryente at health services. Dahil sa dami ng tao, ay hirap ang gobyerno na magbigay ng maayos na serbisyo. Marami ring bata ang hindi nakakapag-aral kaya mababa ang antas ng edukasyon sa lugar. Bukod dito, malaki rin ang problema sa krimen. Maraming nangyayaring karahasan, droga at mga gang na nagdudulot ng takot sa mga tao. Subalit kahit na maraming problema sa Petare, ay patuloy pa rin ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. May mga grupo na tumutulong upang mapabuti ang kalagayan dito tulad ng mga programang pang-edukasyon at mga proyekto para sa pagpapaganda ng lugar. Number 14, Walid City of Lahore. Ang Walid City of Lahore, na kilala rin bilang Andron Sheher, ay isang lumang bahagi ng lungsod ng Lahore sa Pakistan. Napapalibutan ito ng mga pader na itinayo noong panahon ng Mughal Empire. Sa kasalukuyan, ito ay isang lugar na puno ng napakaraming tao na mayaman sa kasaysayan at kultura. May mahigit 13 na mga gate na nagsisilbing entrance sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Kilala rin ang walled city sa sobrang sikip ng mga daan at sa dami ng mga taong dumadaan dito araw-araw. Gayon din naman, ang mga kalye ng Walid City ay puno rin ng mga tindahan, pamilihan at mga nagtitinda ng iba't ibang produkto tulad ng pagkain, alahas at tela. Maraming turista at lokal na residente ang pumupunta rito upang makaranas ng kakaibang paraan ng pamimili at pagkain. Maliban dito ay makikita rin dito ang mga kilalang lugar tulad ng Badshahi Mosque at Wazir Khan Mosque. Dahil maraming tao ang pumupunta sa mga lugar na ito, ay lalo pang dumami ang mga tao sa walled city. At habang patuloy na lumalaki ang populasyon sa walled city, ang mga bahay ay nagiging dikit-dikit na nagdudulot ng kakulangan sa space para sa mga bagong gusali at mga modern infrastructure. Bagamat may mga hamon sa pamumuhay dito, ang lugar na ito ay mahalaga pa rin sa marami dahil bahagi ito ng kanilang tradisyon at kultura. Number 15, Kasbah of Algiers. Ang Kasbah of Algiers o tinatawag ding Kasbah ay isang makasaysayang lugar sa Algiers, ang capital ng Algeria. Itinayo ito noong 10th century at kilala bilang sentro ng kasaysayan at kultura. Ang Kasbah ay kilala sa masisikip na mga kalye, mga puting bahay at mga gusaling napakatanda na.
Matatagpuan ito sa isang burol na may view sa Mediterranean Sea kung kaya't maganda ang tanawin. Noong 1992 ay idiniklara ito bilang UNESCO World Heritage Site dahil sa makasaysayang kahalagahan nito. Samantala, ang Kasbah of Algiers ay isa rin sa mga pinaka-crowded na lugar sa lungsod. Dahil masikip ang mga kalye, ay hindi madaling makadaan ang mga sasakyan kung kaya't karamihan ng tao ay naglalakad na lamang. Dagdag pa rito, ang mga bahay sa kasbah ay karaniwang may 3 hanggang 4 na palapag at gawa sa puting bato o adobe. Maraming bahay ang may maliit na patio sa gitna na nagsisilbing sentro ng pamilya. Dahil magkakadikit ang mga bahay, ay hindi masyadong naiinitan ang mga kalye. Kaugnay nito, ang mga nakatira sa kasbah ay karaniwang binubuo ng mga traditional Algerian families at mga bagong lipat sa lungsod. Sa mga nakaraang taon ay dumami ang mga tao dahil sa paglipat mula sa mga probinsya patungo sa lungsod. Kahit na dumami ang tao, ay nanatili pa rin ang mga tradisyon at kulturang Minana mula sa panahon ng Ottoman Empire. Ang mga matatanda sa komunidad ay patuloy na nagsasagawa ng mga traditional activities, habang ang mga kabataan naman ay nakikibahagi sa makabagong kultura ng Algeria.